Ang inobasyon ng Rusya ay isang kakaibang nilalang. Walang bagong naiisip ang bansa. Bagkus, ginagaya lang ang ginagawa ng iba. Gawin natin yan, pero mas pangit. Hindi na rin nakapagtataka na target na yon ng Rusya ang mga maritime drone ng Ukraine. Matapos makita ng Rusya ang tagumpay ng Ukraine sa paggamit ng mga ito sa Black Sea. Nagtayo ito ng base kung saan may bagay na akala ng Rusya ay magbabago ng takbo ng bigmaan sa dagat. Sariling mga maritime drone na ginawa para tapatan ang mas mahuhusay na disenyo ng Ukraine. Pero may problema ang Rusya. Kailangan nitong itago ang mga drone. Pandagat ito sa isang base na malapit sa Black Sea, kung saan maaari talaga silang magkaroon ng epekto. Iyon ay isang pagkakamali. Natuklasan ng Ukraine ang base at tuluyang nilipol ang mga ginayang drone ng Rusya. Malapit sa pamayanan ng Yevpatoria, matatagpuan ang Snezhna. Hindi ito ang pinakakahangahangang base ng hukbong dagat ng Rusya sa ninakaw na Crimean Peninsula. Mas malaki ang Sebastopol. At dati, itong pangunahing base ng Black Sea Fleet. Mahalaga ang Snezhna dahil may itinatagong bagay na kailangan ng Rusya. Nagpadala sila ng isang pangkat ng mga maritime drone sa maliit na base bilang bahagi ng pantatangkang kontrolin ang Black Sea at Sea of Azov. Gusto ng Rusya kopyahin ang estratehiya ng Ukraine. Halos wala nang silbi ang Black Sea Fleet dahil malalaking target ng mga maritime drone ng Ukraine ang mga barkong pandigma nito. Gusto ng Rusya na tapatan ang apoy ng apoy din. Sea drone kontra sea drone. Humahabol na naman ang Rusya at kinokopya ang taktika ng Ukraine. Pero akala ng Rusya ay sapat ang pagprotekta sa Snezhna. Pwedeng gawing base ito ng maritime drones para mabawi nila ang kontrol. May sagot ang Ukraine dyan. Noong Hulyo 30, ang pwersa ng Ukraine para sa mga sistemang walang tauhan o SBS. Inihayag na nagsagawa sila ng matinding pag-atake laban sa base ng Rusya. Ipinahayag ang tagumpay sa Telegram. Gaya ng madalas niyang gawin, ang masiglang komander ng SBS, si Robert Brovdi, ay ibinunyag na ang mga operatiba mula sa Kirosh Battalion ang responsabel sa pag-atake. May reputasyon ang Kirosh, isa sa pinakalihim na batalyon ng Ukraine. Ang Kirosh ay umikilos sa ilalim ng pinakamahigpit na mga protokol ng seguridad. Ipinagbabawal sa mga miyembro ang pag-inom ng alak at hindi rin sila pinapayagang sabihin kanino man kung saan sila naglilingkod o kung ano ang kanilang ginagawa. Kahit may polygraph test, regular pa ring sinusuri ang mga miyembro ng Kirosh para matiyak na sinusunod nila ang mga ipinagkatiwalang lihim. Nagbubunga ang pagiging lihim na yon. Naririnig lang natin ang ginagawa ng Kirosh tuwing matapos ang mga pag-atake ng grupo. Hindi bago mangyari. Itinatago ang lahat ng pagpaplano at tanging mga sunog at pagkawasak na iniiwan ng Kirosh ang nagpapakita ng ginawa ng batalyon. Ganon din ang nangyari sa Snezhna. Sumalakay si Kirosh at nasunog ang mahalagang pantalan ng maritime drone sa Crimea. Marami pa ring lihim ang operasyon. Di pa tiyak kung alin sa drone ng Russia ang bumagsak. Pero maghuhula tayo mamaya. Bukod sa kumpirmasyon ni Brovdi, may ilang video rin tayo. 3 minutong video na nagpapakita kung paano ginamit ng Ukraine ang mga drone sa himpapawid para sirain ang base ng Snezhna at infrastruktura ng Russia. Madalas nating napapanood ang drone footage ng Ukraine habang rumaragasa ang mga ito patungo sa base at kalaunan sa iba pang target sa Crimea at mga sinakop na teritoryo. Kita rin natin ang resulta. Malalaking ulap ng usok mula sa apoy na pumupuno sa screen. Makikitang galing sa base ng sea drone ng Russia. Nakikita natin ang mga hangar na tinatamaan at malalaking pagsabog sa daungan. Kahit ano pa ang tinatago ng Russia, malino na natupok ito ng apoy at mapapansin ng mga mapanuring manonood na may nawawala sa video. Putok ng depensang panghimpapawid ng Russia. Nasaan ito? Walang nakakaalam. Pero ipinapakita ng video ang lubos na kawalan ng tracer fire na madalas nating makita sa mga ganitong footage at wala ring bakas ng mga misil na karaniwang inilulunsad ng Russia para subukang sirain ang mga drone ng Ukraine. Hindi tiyak kung malayo makakarating si Kirosh sa base ng sea drone ng Russia sa Crimea. Pero nakikita natin ang epekto ng isolation strategy na sinunod ng Ukraine sa malaking bahagi ng taong 2026. Maaring walang air defense fire dahil kulang na ang mga sistema ng Russia sa Crimea, kaya hindi na nila ito mailaan sa sea drone base. Kahit may depensa, posibleng hindi rin nila ito naipadala sa base. Dahil sa isolation strategy ng Ukraine, nahihirapan ng Russia na ilipat ang mga sistema ng depensang panghimpapawid sa mga lugar kung saan kailangan ng mga ito dahil sa krisis sa gasolina sa Crimea. Ayon sa UKR Inform, noong Hulyo 14. Maaring walang epekto kahit nalaman ng Russia ang plano ng batalyong Kirosh. Malamang na nangyari pa rin ang mga pag-atake kahit ano paman. Maaring hindi na natin malaman ang totoo. Iyan ang punto ni Kirosh. Maingat na ipinapamahagi sa publiko ang anumang impormasyong malaman natin tungkol sa kung ano, paano o kailan umatake ang batalyong ito. At ang batalyon ay hindi nagbibigay ng higit pa sa gusto nitong malaman ng mundo. Ang tanging dahilan kung bakit natin nalaman na nangyari ang pag-atake ito ay dahil malinaw na gusto ni Kirosh magpadala ng mensahe sa Russia.
Hindi mo maitago ang iyong mga Sea Drone, Putin. Alam ni Kairos ang kinaroroonan nila at pwede siyang umatake kahit kailan. Tungkol sa tinamaan ni Kairos sa Snizna, may ilang tiyak tayong alam. Makikita sa footage na napuruhan ang mga hangar. Malamang puno ng Sea Drone. Ang malamang ay puno ng mga Sea Drone. Ang mga hangar, mga drone na balak sanang ipadala ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Tungkol sa mga drone doon, pwede lang tayong maghinala batay sa alam natin sa copycat program ng Russia at mga maritime drone nila. Maaring Orkans ang pinatumba ng Ukraine. Ang mga maliliit na maritime drone na ito ay katulad ng unang ginamit ng Ukraine sa Black Sea. Pinaniniwala ang kaya nilang magdala ng kargamento na nasa 100 litro. O baka tinatago ng Russia ang mga Katran Sea Drone sa Snizna, ang mga aluminum maritime drone na ito na binabalutan ng kanilang mga makina ng metal bilang posibleng paraan para itago ang kanilang infrared signatures. Ay nakita na may nakakabit na mga machine gun sa kanilang katawan. Ang Dandelion na may ulat na bilis na 43 knot at 6 na raang kilo na payload ay maaring nasa Snids na rin. Pati na rin ang Murana 300S. Sa madaling salita, ito ang version ng Russia ng Magura V5 ng Ukraine at pwedeng lagyan ng torpedo. Masaya na ang Ukraine kung masira nila alinman sa mga ganitong uri ng Sea Drone sa Snizna. Baka nakuha pa nila lahat, malalaman lang natin kapag nag-ulat ang Ukraine sa resulta ng pag-atake nila sa Sea Drone base ng Russia sa Crimea. Bukod sa unang balita, masakit ito para sa Russia. Ang nagyari sa Snizna ay malaking dagok kay Putin at sa hangarin niyang bawiin ang dominasyon sa Black Sea na matagal na niyang wala sa kontrol. Katatapos lang lipulin ang mga manggagaya bago natin ipaliwanag kung bakit mahalaga ito at bakit todo kayod ang Russia na makahabol sa Ukraine sa Sea Drone. Pinaalala ko na military show ang pinapanood nyo. Kung nagustuhan ninyo ang mga napapanood ninyo sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-enable ang notifications para makapanood pa ng mas marami pang videos na puno ng impormasyon tulad nito. Ngayon, maaaring nagtatanong kayo kung bakit pa mag-aabala ang Rusya na gumawa ng mga Sea Drone sa simula pa lang. May Black Sea Fleet ang Rusya. Bago ang pananakop ni Putin, ang fleet na may 40 surface warships at 7 submarino ay isa sa pinakamahalagang yaman ng Rusya. Ang fleet na ito ang magkokontrol sa dagat na pinagmulan ng pangalan nito na hindi kayang pigilan ng Ukraine. Ang Rusya, dahil sa kayabangan, akalang walang laban ang Ukraine sa dagat. Ano nga ba ang mayroon sila? Iilang patrol ship at barkong panlaban sa mina lang. Di yun kasing lakas ng Black Sea Fleet. Sa mga barkong pandigma nito, kayang kontrolin ng Rusya ang Black Sea at mas mapapadali ang pagpasok ng tropa at gamit sa Ukraine. Kasama rin dito ang pagpigil sa export ng butil ng Ukraine sa Black Sea. Yun talaga ang plano. Sa 2026, alam nating hindi ito nagtagumpay para sa Rusya. Ang maliit na bansang walang hukbong dagat ay dumurog sa Black Sea Fleet. Pagsapit ng tag-init, 2024, halos 1/4 ng fleet ay napatumba. Maraming barkong pandigma ng Rusya ang tinamaan ng atake ng Ukraine. Ngunit wala pa ring aktibong barkong pandigma ang Ukraine. Meron itong mga misil tulad ng Storm Shadow mula sa mga kaalyado sa kanluran, dumaraming aerial drone, at syempre maritime drone. Ang mga drone na sinimulang i-develop ng Ukraine noong tagsibol ng 2022 ay naging game changer sa Black Sea. Unang sumikat ang Magura V5 na kayang magdala ng 300 kilo ng pampasabog at nagsagawa ng mga pag-ataking kamikase laban sa mga barkong pandigma ng Rusya sa buong digmaan. Sumunod pa ang iba pang mga inobasyon. Ang Sea Baby ngayon ay may napakalayong abot na hanggang 1,500 kilometro at kayang magdala ng 2,000 kilong kargamento. Kaya din itong maghulog ng mina at magsilbing mothership ng aerial drone. Sa pamamagitan ng Moby Dick, may modular na sea drone platform ang Ukraine na maraming iba't ibang gamit mula sa reconnaissance hanggang sa pagsalakay. Hindi na kailangan ng Ukraine ng tradisyonal na hukbong dagat dahil kayang talunin ng maliliit at mabilis na drone ang malalaking barko ng Russia na mahirap makita at delikado kapag lumapit sa target. Pinabagsak ng Sea Drone ng Ukraine ang Black Sea Fleet kaya umatras ang fleet mula sa base nito. Ngayon, bihira nang makita ang barkong pandigma ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Nagbago ang buong estratehiya ng hukbong dagat ng Russia. At lahat ng ito ay dahil sa pagkabihasa ng Ukraine sa isang asimetrikong diskarte na nakasentro sa mga Sea Drone. Hindi lang sa Black Sea Fleet nakatuon ang Ukraine. Ngayon na natatakot na ang Russia na magpadala ng kanilang mga barkong pandigma sa tanging lugar na kailangan nilang puntahan para magkaroon ng epekto sa digmaan. Itinuon na ng Ukraine ang kanilang mga Sea Drone laban sa Shadow Fleet. Noong Hulyo, ginamit ng security service ng Ukraine ang naval drone para pabagsakin ang oil tanker na Alvaro sa Black Sea. Mahalaga ang papel ng mga drone sa pag-atake sa Shadow Fleet ng Russia sa Black Sea at Sea of Azov. Sa katapusan ng Hulyo, mahigit 200 barko ang napinsala sa 3 linggong kampanya. Hindi lahat ay tinamaan ng Sea Drones, pero sapat na ang mga tinamaan para muling patunayan sa Russia na ang naval warfare sa Ukraine man lang, kung hindi man sa natitirang bahagi ng siglo, ay nagbago na. Hindi na mahalaga ang laki ng barko o fleet ngayon dahil binago ng Sea Drone ang lahat.
Alam ito ng Russia. Iyan ang nagbabalik sa atin sa Snizna. Ang presensya ng base militar sa Crimea ay pag-amin ng Russia na nananalo ang Ukraine sa naval war. Halos, wala nang silbi ang Black Sea Fleet. Gumagawa na lang ang Russia ng sarili nilang naval drone para makasabay sa Ukraine, na kinopya rin nila ang estratehiya ng Ukraine na nakakabahala sa mas malawak na geopolitical na konteksto. Kahit gumagawa na ng sea drones ang ibang bansa, malayo pa rin sila sa Russia at mas nahuhuli sa Ukraine. Halimbawa, nagpadala ang Denmark ng kanilang sail drones para protektahan ang Baltic Sea at nagsimula na rin gamitin ng US ang kanilang mabagsik na Corsair naval drone sa kanilang labanan kontra Iran. Gayunpaman, ang paghabol ng Russia sa Ukraine ay nangangahulugan na nauna pa rin ito kumpara sa karamihan ng mga bansa sa kanluran pagdating sa teknolohiyang ito. Dayan ang babala ng Center for Maritime Strategy noong Marso. Ngayon, ang Moscow ay may dumaraming surface at deep sea platform para sa reconnaissance, gawain sa sahig dagat at military operations. Bagaman, pwedeng gamitin ang mga platform na ito saan man, nakatutok pa rin ang operasyon nila sa Arctic, North Atlantic at Baltic Sea. Ayos lang ito para sa kinabukasan ng Russia, kung meron pa pagkatapos ng Ukraine. Hindi naman mahalaga yun ngayon. May dahilan kaya karamihan ng sea drone ng Russia ay nasa malayo sa Black Sea. At nalaman natin ang totoong dahilan noong Hulyo 30. Kung gusto ng Russia na magkaroon ng kahit kaunting tsansa na mapantayan ang laban pagdating sa sea drone, kailangan muna nitong magawang maipadala ng maayos ang mga drone na yon sa mga tubig sa paligid ng Crimea at Ukraine. Hindi nila magawa iyon. Patunay ang mga apoy mula sa Snizna. Kapag natukoy ng Ukraine ang base ng mga maritime drone ng Russia, agad itong napapadala ng sarili nitong mga drone para alisin yon sa laban. Maaring kinokopya ng mga innovator ng Russia ang diskarte ng Ukraine para magdala ng mga maritime drone sa Moscow. Pero paulit-ulit silang nabibigo tuwing sinusubukan nilang silipin ang ginagawa ng Ukraine. Ang pinakabagong pagkabigong ito ay mas malaki pa kaysa sa nakikita sa unang tingin. Ang pag-atake sa Snizna, ang tampok ng Hulyo, tinamaan ng SBS ang 50,100 na target at naging pangunahing balita sa araw ng mga atake na lagpas pa sa Crimea at base ng sea drone ng Russia. Sa parehong gabi, bumagsak din ang mga drone ng SBS sa mga radio-transparent na silungan sa Ipetri Radar Station sa Yalta na nasa Crimea rin. Ayon sa Euromaidan Press, si Kirosh ang responsable sa pag-atake. Winasak din ng Ukraine ang Buk M3 Air Defense System sa Donetsk Oblast habang ililipat ito gamit ang low loader. Kasabay ng pag-atake sa okupadong paliparan ng Donetsk na ginagamit ng Russia bilang imbakan at paglulunsad ng Shahed strike drones. Sa Ivanivka sa Zaporizhia Oblast, winasak ng Nemesis Brigade ng SBS ang isang P-18 radar station. Tinamaan din ng brigada ang Sopka-2 complex sa Fedorovka at Nebo SVU system sa Ruski Kolodets, parehong nasa Rostov Oblast, Russia. Naging produktibo ang gabi para sa SBS. Bukod sa mga sea drone, tinanggal pa ng Ukraine ang mas maraming radar at air defense system mula sa paliit ng depensa sa impapawid ng Russia. Alam mo na ang ibig sabihin niyan sa hinaharap? Nabuo na ang mas marami pang ligtas na aerial corridor at halos tiyak na susunod pa mula sa Ukraine ang mga pag-atake sa iba pang mahahalagang target. Lalong lumalakas ang SBS. Masama yan sa Russia kung balak pa nitong magpadala ng mas maraming sea drone sa Crimea. Pagkatapos makita ang lahat ng ito, maaari tayong magkaroon ng isang hindi mapag-aalinlanganang konklusyon. Nangunghuna ang Ukraine sa digmaang pandagat kontra Russia sa Black Sea at malaking lamang nila. Russia lang ang may kasalanan dito, gaya ng nangyari mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Naniniwala ang Russia na mas mahalaga ang laki at lakas kaysa estratehiya. Pero pinapakita ng Ukraine na mali ito. Hindi handa ang Russia sa anumang ipinadala ng Ukraine sa Dagat Itim. Ganito na ang sitwasyon simula nang lumitaw ang mga sea drone. Noong Enero 2025, inihayag ng intelihensya ng Ukraine na wala pa ring nagagawa ang Russia laban sa mga maritime drone ng Ukraine. Ibig sabihin, ang tanging tunay nilang depensa ay ang paputukan ang mga drone na yon kung sakaling makita agad. Pangunahing ipinagtatanggol nila ang kanilang sarili laban sa mga ataking direkta ng isinasagawa ng mga maritime drone. Wala silang epektibong panlaban o alternatibo laban sa aming mga maritime drone, ayon sa kinatawan ng intelihensya ng Ukraine noon. Lumaktaw tayo sa Summer 2026 at ang temang ito na wala talagang sagot ang Russia sa mga sea drone ng Ukraine ay malinaw pa rin. Si Andriy Ryashenko, na dating Deputy Chief of Staff ng Hukbong Dagat ng Ukraine mula 2004 hanggang 2020, sabi niya, hindi naisip ng Russia na vulnerable ang Black Sea Fleet hanggang huli na. Tulad dati, inakala nilang sapat ang lakas para manalo. Hindi nila inasahan na epektibong natrap ang buong fleet nila sa Black Sea. Ang nakita natin ay Rorschach moment ng Ukraine. Hindi Ukraine ang natrap sa Black Sea, kasama ang Russia.
kundi Russia ang natrap kasama ang Ukraine at matalino nitong asymmetrical na paraan. Nakaasa ang estratehiya sa pagpapadala ng malaking puwersa para talunin ang kalaban at makamit ang layunin. Ngunit dahil sa asymmetric na paraan na ito, ayon kay Ryzhenko, natuklasan ang malaking kahinaan ng malalaking barko ng Russia laban sa mga maritime drone. Dagdag pa niya, nabigo ang estratehiyang pandagat ng Russia noong 2022 na may 12 barko laban sa isa ng Ukraine. Kaya ngayon, 4 na lang sa isa ang agwat. Ang natirang mga barko ng Russia ay nagtatago na lang sa base at umaasang di matamaan. Naiwan ang Russia sa ganitong kalagayan. Pilit humahabol pagdating sa mga sea drone, habang kontrolado ng Ukraine ang Black Sea at Crimea. At kayang sirain agad ang mga drone ng Russia bago pa man maipakalat ang mga ito. Nakakatawang isipin na kahit nagnakaw na ang Russia sa Ukraine, tila hindi pa rin nila alam kung bakit epektibo ang mga sea drone. Sa ulat noong Hulyo 27, ibinunyag ng The Insider na gumagawa ang Russia ng malaking sea drone na may displacement na 500 metriko tonelada. Halos kasing laki ng missile boat ng Russia. Ang punong komandante ng hukbong dagat ng Russia, Alexander Mosayev, ay lumabas na sa Russian TV para ipagmalaki ang proyekto. Walang binanggit na detalye kung magkano ang drone, sino ang gumawa, kailan ilulunsad o paano ko kontrolin ng Russia. Totoo ito mga kaibigan. Sabi ng komandante ng Russia, magtiwala kay Mosayev dahil ito ang unang barko ng ganitong klase. May dahilan kung bakit hindi sinubukan ng Ukraine ang ganitong bagay. Ang sea drone na kasing laki ng barkong Pandigma ay isang napakalaking target at tiyak na lulubugin ng mas maliliit na drone kung susubukang pumasok sa Black Sea. Sinasabi ng Russia na gumagawa sila ng bersyong walang tripulante ng mga barkong nabigo laban sa Ukraine. Inuulit na naman ng Russia ang dating pagkakamali nila sa Ukraine. Mas malaki, mas maganda palagi sa Russia. Maganda nga raw tingnan ang malaking sea drone sa harap ni Putin, kahit wala naman itong tactical na halaga sa digmaan ng Russia. Nakakatawa pa, lalo na kung totoo nga ang paparating na drone na ito. Ito lang ang tunay na halimbawa ng inobasyon ng Russia na nakita natin sa larangan ng sea drone hanggang ngayon. At sobrang walang saysay nito sa konteksto ng digmaan sa Ukraine na para na rin itong wala. Kaya angging naman hukbong dagat ng Russia. Habang pinag-uusapan ni Mosayev ang sea drone na maaaring ilang taon pa bago matapos, pinapanood ng Russia ang nasusunog na base ng mga drone na maaaring magamit. Muling umatake si Kirosh. Malaki pa rin ang lamang ng Ukraine sa maritime drone sa Black Sea, kasama sa kalamangan ang kakayahang ihiwalay ang Crimea. Mahirap ang sitwasyon ng Russia sa iligal na inaneksang peninsula. Sobrang sama. Ang pinakamalaking tagumpay ni Putin sa geopolitika ay naging pabigat na humihila sa kanya pababa. Mawawala na sa Russia ang Crimea. Alamin kung paano at bakit sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, may iba pa kaming videos at marami pang paparating. Mag-subscribe ka sa programang militar na yon para siguradong hindi mo mamimiss ang alinman sa aming coverage tungkol sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.